Kamusta kayong lahat? Ngayon, tatalakay natin ang 5 pinakakinamumuhiang babae sa kasaysayan. Ang iba ay inakusahan ng pagpatay at pantataksil. Ang iba ay simbolo ng iskandalo, kasakiman o pampulitikang kapahamakan. Tunay ba silang kontrabida o biktima lang ng chismis at propaganda? Mula sa mga reynang bantog sa masamang reputasyon hanggang kontrobersyal na kabit, narito ang kwento sa likod ng ilan sa pinakakinamumuhiang babae sa kasaysayan. Kamusta kayong lahat? Ngayon, tatalakayin natin si Lucrezia Borgia, isang maharlikang Kastila at Italyana na pinakasala ng ilang kilalang Panginoon ng Italia noong huling bahagi ng ika-15 siglo at unang bahagi ng ika-16 na siglo. Tanyag itong panahon sa kasaysayan ng Italia. Ang panahon ng Renaissance, Michelangelo, Da Vinci at ang mga digmaang Italyano. Pero ang kwento ni Lucrezia ay kasing kapanapanabik. Maraming madidilim na alamat at kwento ang bumabalot sa kanyang buhay. Ito ang kanyang kwento. Si Lucrezia Borgia ay ipinanganak noong ika-18 ng Abril, 1480 sa Subiaco. Noon ay bayan sa labas ng Roma, ngunit ngayon ay isang suburb na ng kabisera ng Italia. Ang ama niya ay si Rodrigo Borgia, isang Kastila na orihinal na nagmula malapit sa Valencia pero pumunta siya sa Roma noong gitna ng ika-15 siglo. At ang kanyang ina ay si Vanessa di Catenay, ang pangunahing karida ni Rodrigo. Sa Roma, mabilis siyang umangat sa simbahang Katoliko Romano dahil sa tiyuhin niyang si Alfonso. Nahalal bilang Papa Calixtus III noong 1455. Sa pagtatapos ng dekada 1450, si Rodrigo ay isang kardinal, isang makapangyarihang posisyon sa kasing impluwensyang estado ng Papa. Siyang kumukontrol sa malaking bahagi ng gitnang Italia noong panahong yon, higit pa sa mismong Vatican. Pero si Rodrigo ay hindi basta-bastang kardinal. Marami siyang naging kabit at nagkaanak ng ilan. Bagamat hindi ito kakaiba para sa mga taong simbahan noong panahong iyon. Malaki ang pagkukunwari sa loob ng simbahan noong mga panahong iyon. Kahit ipinapangaral ang birtud ng selibasiya, ang mga nasa mataas na posisyon ay hayagang binabaliwala ito sa kanilang pribadong buhay. At dahil dito, naging paksa ng batikos ng mga reformista ng simbahan noon ang kanilang asal. Kasama si Vanessa, si Rodrigo ay may 4 na anak at mabuti ang samahan ni Lucrezia at ng mga kapatid niya, lalo na sa kanyang nakatatandang kapatid na si Cesare. Nagpakita sila ng matinding pagmamahal sa isa't isa. Si Cesare ay magiging mahalaga sa buhay ng kanyang kapatid sa mga darating na taon. Pero ang matibay na ugnayan na ito ay magdudulot din ng masasamang chismis. Bilang anak ng isa sa pinakakilalang relihiyosong personalidad noong panahon na yon, si Lucrezia ay nabigyan ng napakahalagang edukasyon sa bagong humanistang pag-aaral na develop sa Italia noong Renaissance at nakatuon sa sinaw ng Griego at Romanong manunulat. Tinuruan siya ni Adriana Orsini ng Milan. Sa pamamagitan ni Orsini, natuto si Lucrezia ng ilang wika at naging bihasa siya kalaunan sa Espanyol, Catalan, Pranses, Italiano at Latin. At ang kanyang humanistang edukasyon ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa Griego at Romanong panitikan, retorika, politika, lohika at filosofiya, mga pangunahing asignatura sa humanistang kurikulum. Lumaki si Lucrezia sa magulong panahon ng kasaysayan ng Italia. Kahit sentro ng sibilisasyong Europeo ang Italia noon, kasama ang Roma, Florencia, Venezia at Milan na umaakit sa mga pinakadakilang alagad ng sining noong panahong yon sa larangan ng politika. Magulo ang kalagayan ng tangway. Hindi ito nagkakaisa, nahati ito sa mahigit 12 ng malalaki at maliliit na lungsod-estado. Pangunahing dito ang mga republikang pangkalakalan sa dagat ng Genoa at Venice, pati ilang lungsod-estado sa Hilaga, tulad ng mga dukado ng Milan, Ferrara at Urbino. Florence sa Tuscany na may anyo ng isang republika, pero sa totoo, pinamumunuan ito ng pamilyang Medici at ang estado ng Papa na pinamumunuan mula Roma sa gitnang Italia. Sa timog, ang kaharian ng Napoles at ang isla ng Sicilia ay kontrolado ng Espanya. Bukod pa rito, mula noong 1494, nagkasunod-sunod ang mga digmaan na pinamahalaan ng Espanya at Pransya. Nagkaribal para sa kapangyarihan sa tangway ng Italia nang subukan ng Pransya magkaroon ng impluwensya sa hilaga ng bansa. Mahalaga ito kay Lucrezia dahil inayos ng ama niya ang ilang kasal para palakasin ang posisyon ng mga Borgia sa masalimuot na politikal na kalagayan.
Nang siya ay 10 taong gulang pa lamang, ipinangako ng ama ni Lucrezia na ipapakasal siya sa isang Panginoon mula Valencia. Ngunit ito at ilang iba pang kasunduan sa kasal ay hindi natuloy. Sa mga sumunod na taon, habang pabago-bago ang kapalarang pampulitika ni Rodrigo, nung unang bahagi ng dekada 14 na siyamnapu, nagbago ng malaki ang kanyang kapangyarihan sa pakikipagkasundo noong Agosto 1492 nang manalo siya sa paligsahan bilang susunod na papa. Bilang Papa Alejandro ang ika-6, nakakuha siya ng mas kapaki-pakinabang na kasunduang pangkasal kay Lucrezia. Noong ika-12 ng Hunyo, 1493, kaya naman pinakasalan niya si Giovanni Sforza, isang miyembro ng pamilyang Sforza, namumuno sa Dukado ng Milan at ilang maliliit na estado sa Hilagang Italya. Ang unang kasal na ito ay tumagal lamang hanggang 1497. Noong panahong iyon, napagpasyahan ng Papa na hindi na pinakamainam na opsyon ang alyansa sa mga Sforza. Mas mainam na alyansang pangkasal ang maaari mapagkasunduan sa pamamagitan ni Lucrezia kung mapawalang bisa ang kanilang kasal. Sumang-ayon naman si Sforza dito matapos siyang mapilit. Medyo nahihiya siya pero lumagda siya sa dokumentong nagsasabing hindi niya nakonsuma ang kanilang kasal dahil siya ay impotente at ito ay sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal. Ngunit bilang tugon, pinaniwala ang matapos mapahiya, nagsimulang mapakalat ng tsismis si Giovanni Sforza na nagsasabing si Lucrezia ay nakipagtalik sa kanyang mga kapatid at ama. Sa panahong ito, si Lucrezia ay malapit na maging ganap na nasa hustong gulang. Kumalat ang tsismis na buntis siya habang inaanul ang kasal dahil sa bawal na relasyon sa isang opisyal sa korte ng kanyang ama na si Pedro Calderon. Misteryoso ang mga sumunod na pangyayari. Si Lucrezia ay nawala sa mata ng publiko ng ilang panahon at posibleng nanganak ng unang anak niya kay Calderon sa mga sumunod na linggo. Pagkatapos, si Calderon ay naging biktima ng kalupitan ng pamilya Borgia sa pag-aalis ng mga nakakahiya nilang problema. Natagpuan siyang patay sa Ilog Tiber noong unang bahagi ng 1478. Ang kanyang pangalawang asawa, Alfonso ng Aragon, ay sinapit din ng kahalintulad na madugong wakas. Si Alfonso ay pinsan ng maharlikang pamilya ng Espanya dahil nagmula siya sa maharlikang pamilya ng Aragon. Ang hari ay si Ferdinand ng Aragon. Isa siya sa dalawang monarko ng Espanya noong huling bahagi ng ika-15 siglo kasama ang asawang si Isabela. Ang kasa ni Lucrezia kay Alfonso noong 1478 ay dahil sa desisyon ng kanyang ama na pansamantalang suportahan ang mga Kastila sa digmaang Italiano. Pero magtatagal lang ang kasal habang tumatagal ang diplomatikong paglipat ng panig ni Papa Alejandro. Kahit magandang tambalan ito, dahil magkaedad sila at sinasabing labis na nagmahalan, noong taong 1500, nagpasya ang mga Borgia na muling suportahan ang Pransya. Kailangang mawalan ng Borgia si Alfonso. Mabilis din siyang natagpuang patay sa Roma. Maaring kasabwat si Lucrezia sa kanyang pagpatay. Kahit na nagkaroon na sila ng anak na lalaki sa kanilang kasal, pinanggalan ng Rodrigo mula sa pangalan ng lolo niyang papa. 2 taon matapos, ikinasal si Lucrezia sa ikatlo at huling pagkakataon. Ito ang pinakatanyag niyang kasal at marahil ito ang dahilan kung bakit ito tumagal. Ang bago niyang asawa ay si Alfonso d'Este, ang anak at tagapagmana ni Ercole d'Este, ang duke ng mahalagang lungsod-estado ng Ferrara sa Hilagang Italya. Agad niyang papalitan ang kanyang ama at siya mismo ang magiging duke noong 1505. Nagdiwang ng kasal noong unang bahagi ng 1502 at tatagal ito habang buhay ni Lucrezia. Kalaunan, nagkaroon sila ng ilang anak. Bagamat maaring pagtalunan kung sino talaga ang mga magulang ng mga ito dahil kay Lucrezia, tulad ng kanyang bagong asawa, ay nasangkot sa sunod-sunod na mga relasyon noong mga unang taon ng 1500 hanggang dekada ng 1510. Kabilang dito ang matagal ng relasyon sa pagitan ni Lucrezia at ng Marquis ng Mantua, Francesco Gonzaga, at isang hiwalay na relasyon kay Pietro Bembo, isang Renaissance composer at literary theorist, na malawakang kinilala bilang siyang nagbigay ng formal na anyo sa dialekto ng Tuscan na Italiano, na kalaunan ay naging pamantayang bersyon ng wikang Italiano na ginamit sa buong peninsula. Ang mga ugnayan ng pamilya ni Lucrezia at ang kanyang maraming relasyon at pag-aasawa ang naging sentro ng mga malalaswang tsismis at maraming alamat noong huling bahagi ng ika-15 siglo at unang bahagi ng ika-16 na siglo sa Italya. Para sa panimula, maraming tsismis na may mga anak siya sa labas sa mga naging kasintahan niya.
Ang una ay si Giovanni noong unang bahagi ng 1478 na pinaniniwala ang bunga ng malas na relasyon ni Lucrezia kay Calderon. Bagamat pinagdatalunan pa rin ang tunay na magulang ni Giovanni. Bukod pa rito, may mga paratang na nagkaroon siya ng relasyong insestoso sa kanyang kapatid na lalaki, Cesare, kumalat noong siya ay nabubuhay. Lalo na matapos mapatay ang kanyang pangalawang asawa sa Roma noong 1500 at si Cesare ay malawakang pinaghinalaang nag-utos ng pagpatay. Ngunit malamang na wala itong kinalaman sa kakaibang selos ng isang mangingibig. Ito ay higit dahil sa mga pampulitikang gawain ni Cesare noon. Ang kapatid ni Lucrezia ang kumilos bilang kanilang ama, ang general ng Papa, sa pagpapalawak ng estado ng Papa sa gitnang Italia noong huling bahagi ng dekada 90 ng ika-15 siglo. Ang desisyon niyang patayin si Alfonso ng Aragon noong 1500 ay isang politikang hakbang kaugnay ng pagsasaayos ng diplomasa ng papasya at alyansa sa Pransya noon. Si Lucrezia ay nakilala rin bilang isang babaeng mapanukso at mapanganib, isang babaeng madaling makaakit at makalason ng mga lalaki ayon sa gusto niya. Halimbawa, may tsismis sa kanya. May suot siyang guwang na singsing na nabubuksan para mailagay ang lason sa inumin ng kanyang mga biktimang walang kamalay-malay. Isang kilalang insidente na kinasangkutan niya ay ang piging ng mga kastanyas, isang kasiyahan na ginanap sa Roma noong ika-30 ng Oktubre, 1501. Dito, Lucrezia, ang kapatid niyang si Cesare at ama nila, Papa Alejandro, sinabing sangkot umano sila sa isang halos orgya kasama ang ilan sa mga maharlika ng Roma at 12 ng mga kurtisan ng lungsod. Isang ulat lang ang galing sa punong tagapag-ayos ng seremonya sa korte ng Papa noon, Juan Bouchat. At ngayon ay pinaniniwala ang maaring imbento lamang ang kwento upang siraan ang pangalan ng pamilya Borgia. Posible rin naman na si Lucrezia ay hindi talaga isang femme fatale o mas iskandaloso pa ang kanyang buhay pag-ibig kaysa sa ibang babaeng aristokrata noong huling bahagi ng Renaissance sa Italia. Walang duda na siya ay itinuturing na napakaganda ng mga tao noong kanyang panahon. Ngunit hindi ibig sabihin na ang kanyang kagandahan ay nauwi sa malaswang pag-uugali. Sa halip, mukhang siya ay nabahiran ng masamang reputasyon dahil sa mga kahina-hinalang gawain ng kanyang pamilya noong dekada 90 ng 14 na siglo at noong mga taong 1500. Si Papa, ang ama niya, ay may ilang kirida at hinikayat ang kanyang anak na lalaki na magtatag ng sarili niyang kaharian sa gitnang Italia. Ginamit ang yaman ng banal na luklukan ng Roma para magawa ito. At si Cesare ang pinaka-notoryosong panginion ng Renaissance na nagdulot ng kaguluhan sa gitnang Italia noong dekada 90 ng 14 na siglo. At sinasabing malaki ang naging impluwensya kay Niccolo Machiavelli nang simulan niyang isulat ang The Prince makalipas ang ilang taon. Ginugol ni Lucrezia ang kanyang buhay adulto sa korte ng Este sa Ferrara kung saan naging duke ang ikatlong asawa niya noong 1505. Tulad ng nabanggit, nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga lihim na relasyon bagamat hindi ito naiiba sa pamantayan ng huling Renaissance sa Italia. Lalong naging komplikado ito dahil sa isa sa kanyang mga kasintahan, Francesco Gonzaga, na nagkaroon ng sipilis noong panahon o bago pa man nagsimula ang kanilang relasyon. Isang sakit na naipapasa sa pakikipagtalik na dumating sa Europa at nagdulot ng matinding epekto noong huling ika-15 siglo pagkatapos ng ugnayan ng mga Europeo sa Amerika. Bagaman madaling magamat ito gamit ang antibiotiko, noong unang bahagi ng makabagong panahon, unti-unti nitong winasak ang katawan, nagsisimula sa pamamantal sa paligid ng ari, pagkatapos kumakalat sa katawan. Sa huli, nagdudulot ito ng deformidad. At madalas ang pagguho ng ilang bahagi ng katawan tulad ng ilong kapag umabot ng buwan o taon ang sakit. Ngunit tila hindi nakuha ni Lucrezia ang sakit kay Francesco sa sakit na mas bihirang tamaan ang mga babae. Namatay ang kanyang ama na si Papa Alejandro noong Agosto, 1503. Isa siyang kakaibang tao na naging malupit na prinsipe ng Renaissance na nilabag ang lahat ng patakaran na kaugnay ng kanyang posisyon, ngunit naalala siya ng may pagmamahal ng ilan sa mga papa noong panahong yon. Dahil sa pagkamatay ng ama, humina ang kanyang posisyon.
Nagsimulang mawalan ng kontrol si Cesare sa ilang teritoryo sa gitnang Italia na nasakop niya noong dekada 14 na siyam na po. Sa huli, inaresto siya ni Haring Fernando ng Aragon at inilipat sa Espanya noong 1504. Gumugol siya ng mahigit 18 buwan sa bilangguan doon bago tumakas at naglunsad ng isang pag-aaklas sa hilaga ng bansa na nagtapos sa kanyang pagkamatay noong Marso 1507. Kaya, sa loob ng ilang taon, lang noong mga taong 1500. Si Lucrezia, dating anak man isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Italia, ay naging isang nakabukod na tauhan mula sa bumagsak na angkan ng Borgia. May hindi bababa sa 8 siyang anak. Nakaduda-duda ang pagiging lehitimo at baka umabot pa sa 10, depende sa kung sino ang mga magulang ng dalawa pa. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng ilang mahirap na pagbubuntis at pagkalaglag ng bata noong mga dekadang 1500 at 1510. At sa huli, ang masalimuot niyang kasaysayan ng mga pagbubuntis at panganganak ang umantong sa kanyang pagkamatay. Noong ika-14 ng Hunyo, 1511, nanganak siya ng isang sanggol na babae na pinangalan ng Isabela. Isa na namang komplikadong pagbubuntis ito para kay Lucrezia. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tuluyang nakabawi. Nagkasakit siya pagkatapos manganak. Kahit gumanda ang kanyang lagay ng ilang araw sa sumunod na linggo, lumala ang kanyang kalagayan at namatay siya noong ika-24 ng Hunyo sa edad na 39. Inilibing siya sa simbahan ng Corpus Domini sa Ferrara, ang huling mahalagang personalidad sa magulong dinastiyang Borgia na naging prominente sa Italia mula pa noong kalagitnaan ng ika-15 siglo. Si Lucrezia ay isa sa pinaka-pinag-aralang babae ng Italia noong unang bahagi ng makabagong panahon mula nang siya ay pumanaw. Halimbawa, noong 1833, sumulat si Victor Hugo, isang dakilang Pranses na manunulat ng dulang ipinangalan sa kanya. Muling isinalaysay ang isang bersyon ng kanyang buhay. Habang sa ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo, siya ay tampok sa maraming libro at pelikula, mga serye sa telebisyon at maging sa isang video game. Sa mga ito, maraming tsismis tungkol sa kanya nung buhay pa siya ang naging tampok. Si Catherine de Medici ay bahagi ng tanyag na pamilyang Medici ng Florence. Magpapakasal siya sa magiging hari ng Pransya at magiging reyna. Maagang namatay ang asawa niya na nag-iwan sa kanya upang gabayan ang kanyang mga anak na lalaki. Mabilis siyang nakilala bilang isang masama at sakim sa kapangyarihang reyna na lumason sa kanyang mga kaaway at nagpaslang ng marami pang iba. At may kaugnayan din sa mga gawaing okulto. Totoo nga ba ang mga madidilim na chismis na ito? Ito ang kanyang kwento. Si Catherine de Medici ay ipinanganak noong ika-13 ng Abril 1511 sa Florence, ang kabisera ng Republika ng Florence na noon ay namayani sa Tuscany at gitnang Italia noong unang makabagong panahon. Bagamat formal na republika ang lungsod, ito ay pinamunuan na ng pamilya ng mga Medici na mga bangkero na may ilang saglit na pagkaantala simula pa noong huling bahagi na ika-14 na siglo. Sila rin ay may mahalagang ginampanan sa Italian Renaissance. At si Catherine ay apo sa tuhod ni Lorenzo ang Dakila, na naging taga-suporta at patron ni Leonardo da Vinci, Michelangelo at Sandro Botticelli at marami pang iba. Habang ang Italian Renaissance ay isa sa mga pinakamalalaking tagumpay sa kultura ng Italia. Panahon din ito ng matinding kawalang tatag sa politika. Habang ang Pransya at Espanya, mga makapangyarihang bansa noon sa Europa, nag-agawan para sa kapangyarihan sa maraming maliit na lungsod-estado ng Italia. Noong panahon ng kapanganakan ni Catherine, ang pamilya Medici ay lumalapit sa Pransya at bilang resulta, nang siya ay 14 na taong gulang pa lang. Pagkatapos ng magulong pagkabata, kung saan namatay ang kanyang mga magulang bago siya mag-1 taon. Si Catherine ay ikinasal kay Henry ng Valois, ang ikalawang pinakamatandang anak na lalaki ni Haring Francis, ang una ng Pransya. Noong una, mahirap ang kanilang pagsasama. Ang motibo para sa dinastikong unyon ay napigilan noong 1534 nang namatay si Giulio de Medici, na bilang Papa Clemente ang ika-7 ay nakipagkasundo ng unyon sa Pransya. Ang kanyang sumunod na pumalit, Papa Pablo ang ika-3, na yon, ibinigay ng Papa siya ang suporta nito sa Espanya at pinutol ang pensyon mula sa Papa na natatanggap ni Caterina bilang bahagi ng kasunduang kasal. Dakdak pa rito, si Prinsipe Enrique ay hindi ganong interesado sa asawa noong una at nagkaroon ng ilang kereda, minahal pa ang isa sa kanila. Ang magandang Diane de Poitiers, babaeng 20 taon, ang tanda kay Enrique, pero mas bata daw siyang tingnan.
Bukod pa rito, sa unang dekada ng kanilang pagsasama, hindi nagkaroon ng anak ang mag-asawa. Dahil dito, si Caterina, babaeng itinuturing na outsider, ay lalo pang naging hindi popular sa Pransya. Bilang resulta, sinubukan niya ang iba't ibang kakaibang timpla para magbuntis. At nang sa wakas ay nagbuntis siya, kumalat ang hinalang na sangkot siya sa okultismo o pangkukulam. Ngunit sa huli, gumanda rin ang lahat. Pinuri si Caterina ng korte ng Pransya dahil sa kanyang talino at pagiging sopistikado. Lumipas ang mga taon at naging mahalaga siyang tao sa pagpapalaganap ng Renaissance pailaga hanggang sa korte ng Pransya sa Paris. Bukod pa rito, simula noong 1544, nagkaanak sina Henry at Catherine. Nang may panganak ang isa, sunod-sunod na silang dumating at sa kabuuan, nagkaroon ng 10 anak sa loob ng 14 na taon. 7 sa kanila ang umabot sa hustong gulang. Mas napalapit na rin si Catherine sa pagiging reyna. Noong 1536, ang nakatatandang kapatid ni Henry na si Francis ang itinalagang tagapagmana ng kanilang ama, si Francis ang una. Nagkaroon ng lagnat at namatay. Si Henry na ang bagong tagapagmana ng hari. At nang kumano na ang matagal nang naghaharing monarko noong 1547. Si Henry ang pumalit bilang Henry ang ikalawa, kasama si Catherine bilang reyna. Ang kanilang relasyon naman ay malamig pa rin sa maraming bagay. Hindi pinayagan ni Henry ang asawa niya na magkaroon ng anumang tunay na kapangyarihang pampulitika. O sige, si Catherine ay karaniwang isinasantabi, habang si Diane, kasintahan ni Henry, ang sentro ng kanyang atensyon, pati na rin ang mga titulo, ari-arian, at maraming regalong mamahaling damit at alahas. Itinalaga pa ni Henry si Diane bilang dama ni Catherine. Sa panahong ito, nahilig si Catherine sa agam at naging interesado siya sa astrolohiya, astronomiya at psikya. Naging magkaibigan sila ng sinasabing manghuhula, Nostradamus. At dahil dito, kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa pagkahilig niya sa itim na mahika at nekromansya. Bukod pa rito, sinasabing mayroon siyang mga tauhang gumagamit ng lason upang patayin ang kanyang mga kaaway. At habang lahat ng ito ay kaduda-duda at malamang na pinalabis, iniulat na nung panahon niya sa Pransya, tumaas ng husto ang benta ng isang panlunas. Pagkatapos, noong 1559, namatay si Henry sa kakaibang aksidente sa Joust habang ginaganap ang mga laro bilang pagdiriwang ng kapayapaan sa Espanya matapos ang dekadang labanan. Kaya, si Catherine ay tinulak bilang isang baguhan sa politika upang gumanap bilang reyna regente ng Pransya para sa kanyang anak, si Francis ang ikalawa, ang bagong hari. Magiging mahalaga ang posisyon niya sa politika ng Pransya sa susunod na 30 taon. Sa huli, maikli rin ang paghahari ni Francis na ikalawa. Namatay siya noong Disyembre 1560. 17 buwan matapos maging hari, siya ay 16 na taong gulang lang. Di malinaw ang sanhi ng pagkamatay niya, pero ang pinakamalamang na dahilan ay meningitis. Pinamalitan siya na nakababatang kapatid niyang si Charles, na naging Haring Charles ang ika-9. Ang bagong monarko ay 10 taong gulang lang at kinailangang ipaglaban ni Catherine ang kanyang interes sa loob ng maraming taon habang siya ay lumalaki sa gitna ng politika ng Pransya noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo. Malaki ang hamong hinarap ni Catherine. Dahil nagkaroon ng batang hari ang Pransya nang kailangan ng bansa ng matibay na sentral na pamumuno. Sa pinakaubod nito ay ang issue ng relihiyon. Noong mga dekada 30 at 40 ng 16 na siglo, kumalat ang protestantismo mula Alemanya patungong kanlurang Europa. Ang mga mabababang bansa sa paligid ng kasalukuyang Netherlands at mga kanton ng Switzerland ay mabilis na naging mga rehiyon kung saan nanghingibabaw ang mga protestante. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Pransya ay mas komplikado. Ang ilang bahagi ng bansa, gaya ng Hilaga at Hilagang Kanluran sa paligid ng Normandy at Brittany, ay nanatiling tapat sa Romano-Katolisismo. Ngunit malaking bahagi ng Timog Pransya, lalo na ang mga malapit sa kanlurang Switzerland at sa lungsod ng Geneva, tinanggap ang protestantismo. Ang mga protestante sa Pransya ay nakilala bilang mga Huguenot at nagsusulong ng kalayaan sa pagsamba sa Pransya. Ganun sila katapat na noong 1562 ang mga Huguenot ay nakipagdigmaan sa pamahalaang Pranses upang makamit ang kalayaan sa pagsamba. Simula ito ng mga digmaang panrelihiyon sa Pransya na magdudulot ng kaguluhan sa Pransya sa natitirang bahagi ng ika-16 na siglo. Si Catherine ay naging sentro ng mga digmaang panrelihiyon kung saan sinikap niya mamagitan sa pagitan ng dalawang panig
Ang mga Huguenot naman, pinamunuan ni Gaspard de Coligny at ang ultra-katolikong Guise na pamilya sa kabila. Hinangad ng Guise na kontrolin ang monarkiya at pamahalaan ni Batang Charles sa buong dekada ng 1560. Layunin ni Catherine na maghanap ng gitnang landas sa pagitan ng magkalabang puwersa at makuha ang pinakamahusay na resulta para sa kanyang anak kapag ito'y nagkaedad na. Dahil dito, isa siyang mahalagang tauhan sa hanay ng mga politikong Pranses na tumukoy sa sarili bilang politik noong panahong ito. Yaong mga inuuna ang katatagan ng politika at kapayapaan kaysa sa adikain ng radikal na Katolisismo o Protestantismo. Para sa mga layuning ito, si Catherine ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng pagsuporta sa pakikidigmang militar laban sa mga Huguenot sa ilang pagkakataon at pakikipagkasundo sa kanila sa ibang yugto. Noong dekada 1560, madalas niyang sinusubukang balansehin ang malaking impluensya ng pamilya Guise sa mga Katolikong mamamayan ng bansa. Nakipagnegosasyon din siya para sa sunod-sunod na alyansang pag-aasawa. Si Charles mismo ay nagpakasal kay Elizabeth ng Austria noong 1570. Anak ng emperador ng banal na Imperyong Romano, Maximilian ang ikalawa. Sinubukan din niyang makipagnegosasyon para sa isang alyansang pag-aasawa sa protestanteng reyna ng Inglaterra. Elizabeth ang una sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa sa kanyang mga nakababatang anak na lalaki at ang negosasyon para sa posibleng kasal kay Francis. Duke ng Alençon at Anjou ay nagtagal hanggang sa huling bahagi ng dekada ng 1570. Gayunpaman, ito ang kasunduang kasal na inayos ni Caterina para maipakasal ang anak niyang si Margarita kay Henry ng Bourbon. Ang prinsipe ng Navarre noong 1572 na nagdulot ng mga pangyayari kung saan si Caterina ay pinakapinupuna at naalala. Si Henry ng Bourbon, ang prinsipe ng maliit na prinsipalidad ng Navarre sa timog kanlurang bahagi ng Pransya sa kahabaan ng hangganan ng Espanya sa kabundukang Pyrenees. Bagamat isang prinsipe sa sarili niyang karapatan, siya rin ay isang nasasakupan ng korona ng Pransya. Pero may dagdag pang problema sa kanilang kasal. Si Henry ay isang protestante at sa mga unang bahagi ng dekada ng 1570 ay naging isa sa mga pinuno ng mga Huguenot ng Pransya sa kabila ng kanyang kabataan. Dahil dito, ang kasal ng kapatid ni Haring Charles kay Henry ay napagkasunduan upang wakasan ang mga digmaan sa relihiyon. At umasa rin si Catherine na mabawasan ang impluwensa ng pamilya Guise kasabay nito. Kaya, ikinasal sina Henry at Margaret noong 18 ng Agosto 1572 sa Notre Dame Cathedral sa Paris. Gayunpaman, natabunan ng kasal ni Henry at Margaret dahil sa isang pangyayari 1 linggo matapos ito. Dahil sa kasal, libu-libong taga-suporta ni Henry ang pumunta sa Paris. Habang gumagala ang mga French Huguenot sa Katolikong Paris, tumaas ang tensyon sa lungsod. Sumabog na ang mga ito noong gabi ng ika-23 ng Agosto. 5 araw matapos ang kasal at hanggang umaga ng ika-24 ang kapistahan ni San Bartolome. Ang massacre sa araw ni San Bartolome ang naging tawag dito. Isa ito sa mga pinaka-notorious na insidente ng karahasang panrelihiyon noong digmaang panrelihiyon na gumambala sa Europa ng 1 siglo matapos ang Reformasyong Protestante. Ang insidenteng nagpasimula ng massacre ay ang tangkang pagpatay kay Gaspard de Coligny, isa sa mga pangunahing Huguenot noong ika-22 ng Agosto. Dahil dito, sumiklab ang tensyon sa Paris at noong gabi ng ika-23, sumiklab ito nang umatake ang mga Katoliko sa libu-libong Huguenot na bumibisita sa Paris. Pagsapit ng umaga ng ika-24, kumalat na ang karahasan lampas sa Paris. Pagsapit ng pagtatapos nito, hindi bababa sa 5,000 tao, karamihan ay mga Pranses na protestante, ay napatay na at baka umabot pa sa 20,000 habang nagkalat ang mga bangkay at dugo sa mga kalsada ng gitnang Paris. Si Catherine ay agad na siniraan dahil sa umano'y pagudyok niya sa massacre. At hinalang siya ang nag-udyok ng karahasan at hindi niya napahinto ang anak niyang si Haring Charles na ika-9. Dahil dito, nabuo ang reputasyon niyang itim na reyna o bihasang manipulator. Sa ganitong pananaw, si Catherine ang nag-ayos ng kasal ng anak niyang babae kay Henry ng Navarre bilang paraan upang maikayat ang mga pinuno ng Huguenot at ang kanilang mga tagasunod na pumunta sa Paris, kung saan niya inayos na ipamasaker sila sa araw ni San Bartolome. Sa kabila ng lahat, ganito pa rin ang tingin kay Catherine. Wala talaga siyang pananagutan sa karahasan. Ang tangka sa buhay ni Coligny na direktang naging sanhi ng massacre ng sumunod na gabi ay malamang gawa ng pamilya Guise upang hadlangan ang posibleng alyansa ng korona at mga Huguenot.
Bukod pa rito, tinipo nga ni Catherine ang Royal Council noong ika-23 ng Agosto bago ang masakar sa pagsisikap maibalik ang kaayusan sa Paris bago maganap ang karahasan. Ang kabiguang ito ay dahil sa kanyang anak na si Charles, isang mahina at inutil na pinuno na lalo pang pinalala ang hindi niya pagkilos dahil sa ulat noong ika-23 na narinig siyang bumubulong sa tagapayo, patayin silang lahat. Kaya, ang reputasyon ni Catarina bilang utak na masakar sa araw ni San Bartolome, isang pangyayaring labis na nagpagalit sa mga protestante sa Europa sa mga sumunod na taon, ay halos tiyak na hindi nararapat. Nagpatuloy pa rin ang papel ni Catherine sa politika ng Pransya lampas pa sa mga pangyayari noong 1572, 2 taon makalipas nito. Namatay si Charles sa tuberculosis na walang tagapagmana. Dahil dito, ang sumunod na nakatatandang anak na lalaki ni Catherine, Henry. Ngayon ay naging hari si Henry ang ikatlo. Gayunpaman, ang bagong monarko ay nasa Polonia noon kung saan siya ay kandidato sa trono ng Polish-Lithuanian Commonwealth. Dahil dito, sa isang panahon, noong 1574, si Caterina ay muling naging reynang rehente sa ngalan ng kanyang anak na wala roon. Siya ang magiging tagapayo ni Enrique habang siya ang namumuno. Gayunpaman, hindi masyadong nagustuhan ng mga Pranses, madalas siyang sinisisi sa mga problemang lumitaw. Dahil dito, noong 1574, isang di kilalang may akda ang naglatala ng akdang labis siyang pinuna. Dahil dito, mas tumibay ang reputasyon ni Catherine bilang isang masamang reyna. Sa panahon ng kanyang pamumuno, maraming paratang laban kay Catherine ang kumalat. Kasama rito ang paratang na nilason niya ang ina ni Henry ng Navarre. May silid sa kastilyo niya na puno ng lason at na siya pa raw ang nagbigay ng mga prostitute para sa kanyang kamakailan lang na yumaong anak nung bata pa ito. Noong 1577, ikinuwento ni Pierre Lestuaille ang piging na inihanda ni Catherine. Dito sinabi niya, sa magandang piging na ito, ang pinakamagagandang babae sa korte ang naging tagapaglingkod, kalahating hubad at nakalugay ang buhok na parang mga nobya. Pero malamang ay malayo ito sa katotohanan. Hindi naman siya nandoon. Noong dekada 1570 hanggang pagpasok ng dekada 1580, buwang tapang na sinikap ni Catherine pigilan ang Pransya sa mas matinding kaguluhan. Nagpatuloy ang mga digmaang panrelihiyon, ngunit matagumpay niyang nagabayan ang kanyang mga anak, ang hari at ang Duke ng Alençon at Anjou, na pumasok sa panibagong digmaan laban sa Espanya noong huling bahagi ng dekada 70 ng 1500, kung saan ang korona ay lubos na hindi handa dahil sa panloob na kaguluhan ng Pransya. Nagawa rin niyang bawasan kahit paano ang kapangyarihan ng mga guys. Ngunit nanatili pa rin silang tinik sa magulong kalagayang pampulitika ng bansa dahil ilang beses silang nagbantang makipagnegosasyon para sa sarili nilang alyansa sa Espanya at magdala ng mga sundalong Kastila sa bansa laban sa mga Huguenot. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 1580, si Catherine ay matanda na at palala ng palala ang kanyang karamdaman at pumanaw noong ika-5 ng Enero 1589 sa edad na 69. Pagkalipas lamang ang 9 na buwan, si Henry ang anak niya ay pinatay malapit sa Paris ni Jacques Clément, isang katolikong panatiko na hindi natuwa sa ayaw ng monarko na harapin ng direkta ang mga Huguenot na Pranses. Si Henry ay namatay na walang lalaking tagapagmana. Namatay ilang taon nang nakalipas ang nakababatang kapatid niyang si Francis. Kaya ngayon, sa kakaibang liko ng tadhana, si Henry ng Navarre na 17 taon ng kasal kay Margaret, anak ni Catherine, ang dahilan ng St. Bartholomew's Day Massacre ay naging bagong hari. Bilang Haring Henry na ika-4, agad siyang pumayag na maging Katoliko kung ito ang magwawakas sa digmaang panreliyon. Na sinabi niyang ang Paris ay sulit para sa isang misa. Noong 1578, tinapos niya ang reliyosong hidwaan sa paglabas ng Edict of Nantes. Nagbigay sa Pranses na protestante na matagal na nilang hinahangad na kalayaan sa pagsamba. Kaya, natapos ang mga digmaang panrelihiyon sa Pransya. Ngunit hindi sa pamamagitan ng mga anak ni Catherine, kundi ng lalaking pinakasal niya sa anak niyang babae noong 1572, simula ng isa sa pinakamalungkot at kilalang trahedya sa kasaysayan ng Pransya. Noong 1936, si Edward ang ika-8 ay naging hari ng UK. Nais niyang pakasalan si Wallis Simpson, Amerikanang sosyalita at ilang ulit ng diborsyada. Nagdulot ito agad ng krisis sa politika at pagbibitiw ng hari.
Sa mga sumunod na taon, lumitaw pa ang mga karagdagang eskandalo at may mga haka-haka pa na ang mag-asawa ay may binabalak na masama kasama ang mga Nazi. Pero para maintindihan paano ito nangyari, kailangan nating balikan ang huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang babaeng kinilala ng mga sumunod na henerasyon bilang Wallis Simpson ay ipinanganak talaga bilang Bessie Wallis Warfield noong ika-19 ng Hunyo 1876 sa Monterey Inn sa Blue Ridge Summit sa Pennsylvania. Ipinanganak siya sa prominenteng pamilyang negosyante sa Baltimore. Ang ama niya ay si Henry Warfield, isang negosyante ng harina na yumaman sa pagbebenta nito, kaya noong 1875 ay napundohan niya ang kampanya para maging alkalde ng Baltimore. Bagamat ito ay hindi nagtagumpay sa huli. Si Alice, ina ni Wallis, ay galing din sa pamilyang negosyante. Ang ama niya ay si William Montague, isang matagumpay na stockbroker noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa kabila ng yaman ng kanyang magulang, mahirap ang kabataan ni Wallis. Namatay ang kanyang ama sa tuberculosis noong Nobyembre 1876. Wala pang 6 na buwan matapos siyang ipanganak. Lalong lumala ang sitwasyon. Naging tensyonado ang relasyon ng ina sa pamilya. Marahil dahil hindi kasal ang mga magulang ni Wallis nang siya ipinanganak. Dahil dito, si Alice at Wallis ay umasa sa tulong ng kapatid ni Henry Warfield, Solomon, tiyo ni Wallis, sa malaking bahagi ng kanyang kabataan habang lumalaki sa Baltimore. Sa panahong ito, namukot tangi si Wallis sa pag-aaral at noong dekada ng 1910, naging isang matalinong dalaga siya. Noong ika-8 ng Nobyembre, 1916, ikinasal si Wallis kay Earl Winfield Spencer Jr., US Navy pilot na nakilala niya mahigit 6 na buwan lang ang nakalipas nang bumisita siya sa Florida. Hindi naging masaya ang relasyon nila. Si Spencer, agad na napag-alaman, ay isang alkoholiko, mahilig siyang lumipat kahit lasing. Minsang bumagsak siya sa dagat pero ligtas siya, halos walang galos. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada ng 1910, ang relasyon ay nasira. Hindi na lubusang nagsasama sina Wallis at Earl. Nanatili silang kasal hanggang 1927 pero matagal na silang bihirang magkita. Dahil nakabase siya sa iba't ibang kampo ng sandatahang lakas sa US, habang si Wallis ay madalas na naglalakbay sa ibang bansa at bumibisita sa Sina, Hong Kong, Paris at iba pang lugar. 8 buwan matapos ma-finalize ang diborsiyo ni Wallis sa unang asawa, nag-asawa siya kay Ernest Aldrich Simpson, isang Amerikanong tagapamahala ng kumpanya ng pagpapadala na malaki ang negosyo sa Britanya. Dahil dito, nagpakasal sila sa London at dito sila pangunahing nanirahan sa sumunod na ilang taon. Hindi nagtagal ang kaligayahan sa kanilang pagsasama at pareho silang naging hindi tapat kahit halos isang dekada lang ang kasal nila sa papel. Hindi nagkaanak ang pangalawang kasal na ito, gayon din sa iba pa niyang mga pagsasama. Noong kasal pa siya kay Ernest, doon nakilala ni Wallis si Edward, prinsipe ng Wales, tagapagmana ng trono ng Britanya. Ito ay noong Enero 1931. Nagpatuloy ang kanilang pagkakakilala, ngunit noong 1934 lang naging sexual ang kanilang relasyon. Bagaman opisyal, nakasal pa rin si Wallis kay Ernest hanggang 1937. Naging problema para sa pamilya ng hari at pamahalaang Briton ang relasyon ni na prinsipe at Wallis nang mabunyag ang mga detalye nito. Noong dekada 30, kontrobersyal pa rin ang diborsyo at ang ideyang ang tagapagmana ng trono ay papakasal sa Amerikanang babae. At isa pa, nakipagdiborsyo sa unang asawa at nagkasala ng pakikiyapid sa pangalawang kasal. Nang nasangkot siya kay Edward, naging iskandalo ito. Dahil dito, noong 1935, binuksan ng British Secret Services at Metropolitan Police ang dosyer tungkol kay Wallis. Ang kontrobersya sa paligid ng relasyon ni Wallis kay Edward ay umabot sa sukdulan noong 1936 nang ang ama ng prinsipe, si Haring George ang ika-5, ay namatay. Otomatikong naging hari si Edward bilang Haring Edward ang ika-8. May balak talaga siyang pakasalan si Wallis na nagsampa na ng diborsyo kay Ernest at kilala ring nagsabi sa kanyang mga kaibigan at kakilala noon na inaasahan niyang magiging reyna siya sa lalong madaling panahon. Pero may ibang plano ang gobyerno. Sinimulan ni konserbatibong punong ministro Stanley Baldwin at mga ministro ang lihim na paghahanda para kay Albert, ang nakababatang kapatid ni Edward, na maging kapalit niya kung sumiklab ang kontrobersiya at kailangan siyang alisin bilang hari. At yun nga mismo ang nangyari. Nang sinabi ni Edward na porsigido siyang pakasalan si Wallis, ayon sa gobyerno ni Baldwin, hindi matatanggap ng Britanya na maging reyna si Wallis. Kaya, noong ika-11 ng Disyembre, 1936, wala pang 11 buwan mula nang maupo siya sa trono. Nagbitiw si Edward sa trono at pinalitan ni Albert.
Kinuha ni Albert ang pangalang George, ang ika-6 bilang hari. Pagkatapos ng pagbibitiw ni Edward, gusto ng gobyerno na mawala hanggat maaari sa pampublikong buhay ng Britanya ang dating hari at ang magiging asawa niya. Dahil dito, nang lumabas ang balitang lilipat sila sa Pransya, ginawa ni na George na ika-6 at ng administrasyon ni Baldwin ang lahat para mapadali ito. Si Edward at Wallis ay gagawing Duke at Duchess ng Windsor. Binigyan sila ng malaking pera at tuloy-tuloy na pensyon para mabuhay ng maayos sa ibang bansa. Nang maayos na ito, ang dating monarko at kanyang magiging asawa ay ikinasal sa Timog Pransya noong Hunyo 3, 1937, makalipas lamang ang kaunting panahon matapos makuha ni Wallis ang kanyang diborsyo kay Ernest. Pagkatapos ikasal, tumira sila sa Paris. Akala ng iba titira na ang mga Windsor sa Paris at iiwasan ang dagdag pang kontrobersya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Edward, sa tulong ni Wallis, tila ba determinado siyang subukan at gumawa ng bagong posisyon para sa sarili bilang isang di-opisyal na embahador ng mga interes ng monarkiyang Britaniko sa ibang bansa. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito na magtatag ng mga bagong koneksyon, nagdesisyon sina Edward at Wallis na maglakbay sa ibang bansa noong taglagas ng 1937 sa isang napaka-kontrobersyal na bansa. Bibiyahe sila sa Alemanyang Nazi. Noong tag-init ng 1937, Dr. Robert Lai, ang leader ng German Labor Front, iniimbitahan sina Edward at Wallis sa Alemanya. Pagsapit ng unang bahagi ng taglagas ng 1937, tinanggap na ng mga Windsor ang alok. Ipinaabot sa pamahalaang Britaniko ang balita ng nalalapit na pagbisita na hindi man lang natuwa sa bagong pangyayaring ito. Dumating ang mga Windsor sa istasyon ng tren ng Friedrichstrasse sa Berlin noong Oktubre 11 para sa halos 2 linggong pagbisita. Kadalasan, simple lang ang kanilang mga aktibidad, kasama ang mga paglilibot sa pabrika ng Alemanya at mga samahang panlipunan. Pero sa kabuuan, pinakain at pinainom sila ng mga pangunahing miyembro ng Nazi regime. Kasama na ang ministrong panlabas ng Alemanya, Joachim von Ribbentrop, ang Nazi ministro ng propaganda, Joseph Goebbels, at Hermann Göring. Pinuno ng bagong German Air Force at pangalawang kumander ni Hitler. Sa wakas, natapos ni na Wallis at Edward ang 2 linggo sa Alemanya sa pamamagitan ng personal na pagkikita kay Adolf Hitler sa kanyang mountain retreat, ang Beckhof, sa timog na hangganan ng Alemanya at Austria. May iba't ibang ulat tungkol sa kung ano ang napag-usapan sa mga pagpupulong na ito at kung ano ang pinaplano sa pagitan ng mga Windsor at ng mga Nazi. Pero gaya ng makikita natin, ang pagbisita ay nagkaroon ng mas madilim na dating dahil sa mga sumunod na pangyayari. Bumalik sina Wallis at Edward sa Paris mula Alemanya. Nasaksihan nila ron sa mga sumunod na buwan ang Europa na mabilis na sumuong sa digmaan habang ang bago nilang kaibigan, Adolf Hitler, sinimulan niyang aneksahin ang ilan sa mga karatig bansa ng Alemanya. Ang Austria ay isinama sa mas malaking Alemanya noong Marso 1938, sumunod ang Czechoslovakia makalipas ng 1 taon. Nang salakayin ng mga Nazi ang Poland noong Setyembre 1939, nagdeklara ng digmaan laban sa Alemanya ang Britanya at Pransya nang mapagpasyahan nilang hindi na nila maaring pagbigyan si Hitler, kaya nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagpatuloy na Wallis at Edward sa Paris matapos sumiklab ang digmaan. Sila, gaya ng karamihan sa Paris, ay naniwala silang ligtas doon. Malayo sa mga unahang linya ng labanan ng inaasang pagsalakay sa Pransya sa hilagang silangan ng bansa. Pero nang dumating ang pananakop noong unang taginit ng 1940 naging malaking tagumpay ito para sa militar ng Nazi. Lumapit agad ang mga tangke ng Aleman sa Paris ilang linggo matapos lusubin ng Pransya. Habang ginagawa nila ito, tumakas pa timog sina Wallis at asawa niya. Tumawid sila ng hangganan papuntang Espanya, halos Portugal na. Sa Lisbon, isa sa pinaka-kontrobersyal na serye ng mga pangyayari kay Wallis at Edward ang naganap. Una, plano ng Nazi na akitin ang mag-asawa pabalik sa Espanya, kung saan nila balak hulihin ang mag-asawa at gawing alas ng Alemanya sa alitan nito sa Britanya. Hindi alam ni na Edward at Wallis ang planong ito na hindi rin naman nagtagumpay, pero mukhang sila rin ay nagbabalak magtaksil sa Britanya. Sa Lisbon, sina Wallis at Edward ay naninirahan sa bahay ni Ricardo Espirito Santo, Portuges na bangkero na may malawak na koneksyon sa negosyo sa Alemanya. Pinagbibintangan si Santo na may koneksyon kay Hitler at sa mga Nazi. Dahil dito, nagbukas ang British Intelligence ng file tungkol sa kanya. Bukod dito, ang mga liham sa pagitan ni na Edward at Santo sa sumunod na panahon ay tila nagpapahiwatig na maaring nagpaplano si Edward ng posibleng pagbabalik sa trono ng Britanya.
Bagamat di tiyak ang ebidensya, marami ang naghaka-hakang ginagamit ni Edward si Santo bilang tagapamagitan sa pamahalaang Nazi at may planong ibalik siya sa trono ng Britanya kung matalo ito ng mga Aleman sa digmaan. Kaya, posibleng nakikipagsabuatan sina Wallis at ang kanyang asawa sa mga Nazi noong ikalawang digmaang pandigdig na ang layunin ay maging hari at reyna. 5 taon matapos ang nakahiyang pag-aabdika ni Edward, maaring hindi natin kailanman malaman ang buong katotohanan sa mga plano ni na Wallis at Edward sa Portugal noong tag-init ng 1940. Ilang linggo lang ang lumipas, inayos na pamahala ang Briton na sumakay sila ng barko sa Lisbon at tumungo sa Bahamas. Binigyan si Edward ng posisyon bilang gobernador sa buong nalalabing panahon ng digmaan. Isang estratehiya na nagsilbing paraan para hindi makabalik ang mag-asawa sa Britanya. Dito nila inabot ang natitirang ikalawang digmaang pandaigdig kasama ng anumang plano na maaaring nabuo nila kasama ang mga Nazi na nauwi sa wala habang unti-unting natatalo ang mga Nazi sa digmaan simula noong taglamig ng 1941. Nagpatuloy sina Wallis at Edward bilang ipinatapon na royal sa Paris matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na may lumilitaw na mumunting ebidensya tungkol sa tila maikli nilang alyansa sa mga Nazi at ang mga pagpupulong na ginawa nila kasama ang mga matataas na opisyal ng rehimen noong Oktubre 1937 ay naging mansa sa kanilang buhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin silang tinuring ng mga sikat na personalidad sa Paris at tuwing bumibisita sa Estados Unidos noong dekada 50. Lumala ang kalusugan ni Edward noong dekada 60. Malaking bahagi nito ay dahil sa panghabang buhay niyang bisyo ng sunod-sunod na paninigarilyo at namamanang problema sa baga ng kanilang pamilya. Sa huli, pumanaw siya noong Mayo 1972 sa Paris sa edad na 77. Dinala ang kanyang labi sa Inglaterra para sa maharlikang libing, kung saan napakita ng nakakagulat na pagdadalamhati ang mga Briton para sa monarko na naging hari lamang noong 1936. At ang kanyang buhay ay nababalutan ng kontrobersya. Nanirahan pa rin si Wallis sa Pransya matapos mamatay si Edward. Tinatustusan siya mula sa ari-arian ng yumaong asawa at allowance ni Reyna Elizabeth Ikalawa. Ang kanyang sariling kalusugan ay humina na sa panahong ito at noong huling bahagi ng dekada 70 nagkaroon siya ng demensya. Mula noong 1980 nawala na sa kanya ang kakayahang magsalita. Kaya sa huling mga taon niya na malagi siya sa bahay at unti-unting humina ang pag-iisip niya. Sa bandang huli, pumanaw si Wallis sa kabisera ng Pransya noong ika-24 ng Abril 1986 sa edad na 89. Ginawa ang kanyang libing sa St. George's Chapel, Windsor Castle sa Inglaterra at inilibing siya katabi ni Edward malapit doon. Namsakupin ni na Hernan Cortes at ng mga Kastilang konkistador ang Imperyong Aztec sa gitnang Amerika mula 1511 hanggang 1521. Malaki ang naitulong sa kanila ng isang katutubong babae, Malinali, na nakilala bilang Malinzin o La Malinche, nagsilbing tagasalin, tagapayo at tagapamagitan para sa mga Kastila. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kataksilan at panlilinlang sa bayan. Ngunit siya ba ay tunay na sagisag ng pagtataksil o isa talagang biktima ng kanyang kalagayan? Sila Malinche ay ipinanganak bilang Malinali bandang taong 15 dahil sa mga nawataw na tao sa Yucatan Peninsula na ngayon ay bahagi ng Timog Mexico at Guatemala. Lumaki siya sa hangganan ng sinaunang Imperyong Maya at ng mas bagong mapanlupig at agresibong Imperyong Aztec. Nasa mas malayo pa sa hilaga ang kabisera nito sa Tenochtitlan na ngayon ay kinalalagyan ng lungsod ng Mexico. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa kanyang kabataan, pero alam natin no siya'y 8 o 9 na taon. Si Malinali ay inalipin. Hindi malinaw kung siya ay dinukot sa isang pagsalakay ng mga mandirigma o kung siya ay ipinagbili ng kanyang pamilya. Karaniwan ang pagkalipin sa gitnang Amerika bago dumating ang mga kolonyalista. At maaring ipinagpalit siya ng pamilya niya sa ilang mayan sa silangan. Ito ang bersyon ng mga pangyayari na inilahat ni Bernal Diaz de Castillo, isang sundalong Kastila na sumama kay Hernan Cortes noong sinakop niya ang Mexico. Kalaunan, sumulat siya ng ang tunay na kasaysayan ng pananakop sa Bagong Espanya noong dekada 60 ng 16 na siglo. Ano man ang mga pangyayari kung paano siya naging alipin, alam natin na ang pagkabihag ni Malinali ay nagdulot ng isang napakahalagang pangyayari hanggang sa puntong iyon ng buhay niya. Siya ay nagsasalita ng wikang Nahuatl ng mga Aztec. Ngayon, namumuhay na siya kasama ang mga Maya na nagsasalita ng Yucatec Maya. Bilang resulta, bilingual si Malinali.
Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kwento sa hinaharap. Ilan lamang ang mga detalye tungkol sa buhay ni Malinali bilang alipin sa mga Maya sa Yucatan Peninsula sa mga sumunod na taon. Maaring ilang beses siyang ipinagpalit at nanirahan sa iba-ibang lugar. Ang alam natin ay isa pa rin siyang alipin na nooy na sa mga unang taon ng kanyang pagiging may gulang noong 15-18. Noong dumating ang mga unang Kastilang eksplorador, naglayag mula sa mga kolonya ng Espanya sa Caribbean. Lumapag sila sa Yucatan Peninsula at nakipag-ugnayan sa mga katutubo sa gitnang Amerika. Ang unang ugnayan ay agad na uwi sa mas matagalang pakikialam sa rehiyon. Sa sumunod na taon, noong 1511, pinamunuan ni Hernan Cortes, isang komandanteng militar ng Espanya, ang ekspedisyon mula sa kolonya ng Espanya sa isla ng Cuba patungong Yucatan Peninsula. Pagdating niya sa lungsod ng Ponton-Pontonchan sa teritoryo ng mga Maya, ang mga opisyal ng lungsod na umasang mapapaya pa ang mga Europeo, nagbigay kay Cortes ng 20 alipin bilang regalo. Isa sa mga babaeng ito ay walang iba kundi si Malinali. Sa simula, si Malinali ay tinrato na katulad lang ng ibang mga alipin. Binotismuhan sila bilang Kristiyano at binigyan ng pangalang Europeo. Ibinigay ni Cortes si Malinali sa isa sa mas nakatataas niyang tagasunod at marahil ay hindi na niya ito inisip. Ngunit pagkatapos ay may natuklasan. Nalaman na bukod sa pagsasalita ng lokal na wikang Yucatec Maya ng mga Maya, marunong din si Malinali magsalita ng wikang Nahuatl ng mga Aztec na nasa Hilaga at Kanluran. Dumating si Cortes sa gitnang Amerika determinadong sakupin ang mga Aztec. Matapos marinig ang tungkol sa kayamanan ng imperyo mula sa mga Kastilang, dumating sa gitnang Amerika noong nakaraang taon. Dahil dito, napagpasyahang gamitin si Malinali bilang tagapagsalin ng mga Kastila. Bagamat di siya marunong makastila, isang paring Kastila na kasama ni Cortes ay agad nagsimulang matuto ng ilang Yucatec Maya mula sa impormasyong nakuha sa ekspedisyon noong 1518. Kaya, sa pamamagitan ng pagsasama ng pari at ni Malinali, magagawa ni Cortes na makipag-usap sa mga taong nagsasalita ng Nahuatl na kanilang makakasalubong habang sila ay patuloy na papasok sa kalupaan patungong Tenochtitlan. Dahil dito, kaya kinuha niya muli si Malinali mula sa Kastilang pinagbigyan sa kanya. Simula noon, siya ang laging kasama ni Cortes sa gitnang Amerika at palagi siyang inilalarawan na malapit kay Cortes sa anumang mga painting o guhit na ginawa tungkol sa mga sumunod na pangyayari. Matapos makontrol ang baybayin ng Yucatan Peninsula, si Cortes at ang kanyang grupo ay pumasok sa kalupaan sa mga sumunod na buwan. Habang ginagawa nila ito, nakipagdigma sila sa mga bayan at nayon ng Nahuatl, ngunit sa iba ay nakipagkasundo sila. Si Malinali ay naging mahalaga sa mga negosasyong ito. Kaunti lamang ang mga Kastila noong 1511. Kung gusto ni na Cortes at ng kanyang tauhan sakupin ng Tenochtitlan, kailangan nila ng kakampi mula sa iba pang mga taong nagsasalita ng Nahuatl sa rehiyon ng Mexico. Agad nilang nakuha ang mga kakamping ito mula sa mga Tlaxcalan at mga Texcoco na tao sa lugar. Matinding galit sa pamumuno ng Aztec sa gitnang Amerika, lalo na sa tungkulin nilang magbigay ng tao bilang tributo sa Aztec na pinapatay bilang mga alay tuwing mga reliyosong pista sa Tenochtitlan. Gamit si Malinali bilang taga-salin, nakuha ni Cortes ang tiwala ng mga tao para sa layunin ng mga Kastila laban sa Aztec. Sa panahong ito rin, nakilala si Malinali bilang Malintzin, isang bersyon ng kanyang pangalan sa wikang Nahuatl. Naldagdag ito ng pantawag na pangmaharlika sa kanyang pangalan. Akala ng mga katutubo na isang maharlika ang kanilang nakasalubong. O sige, siya ay may mahalagang katayuan sa grupo ni Cortes. Inispanisado ng mga Kastila ang pangalan niya bilang Malinche at nilagyan ng la sa unahan para tawagin siyang Ginang. Ganon kalaki ang respeto ng mga Kastila sa kanya. Sa kalaunan, ang ekspedisyon ng mga Kastila ay nagtungo sa Tenochtitlan noong Nobyembre 1519. Doon nila nakilala ang emperador ng Aztec na si Montezuma Ikalawa na nakipag-usap kay Cortes habang nagsilbing tagapagsalin sila Malinche. Malugod silang tinanggap ni Montezuma sa lungsod at pumayag na bigyan sila ng tirahan sa gitnang bahagi ng Tenochtitlan. Pinalabis ang popular na paniniwalang sinamba ng mga Aztec ang mga Kastila bilang mga puting Diyos na may metal na baluti at mga baril. Tiyak na namangha ang mga Aztec sa kanilang teknolohikal na kahusayan, ngunit hindi naman nasandak si Montezuma.
Malamang gusto niya makipagkalakalan sa Kastila at makuha ang kanilang sandata. Ayon sa isang alamat, nang marinig ang paglalarawan kay Cortez, sabi ni Montezuma, nagpakita na siya, bumalik na siya. Pupunta siya rito sa kinaroroonan ng kanyang luklukan at baldakin. Sinabi niyang iyon ang gagawin niya nang umalis siya. Ayon sa ilan, ang mga Kastila ay matagal nang nawawalang mga Diyos ng Aztec dahil sa sunod-sunod na pagkakatugma ng mga pangyayari. May ilan na nagsabi na naniwala pa raw si Montezuma na baka si Cortez ay ang Diyos ng Aztec, Quetzalcoatl, na nangakong babalik balang araw para bawiin ang kanyang kaharian. Quetzalcoatl, ang ahas na may balahibo, itinuring na Diyos ng paglikha na pinalayas at naglaho papunta sa dagat sa silangan malapit sa Veracruz kung saan lumapag si Cortez. Gayun din, ayon sa alamat, si Quetzalcoatl ay maputi ang balat, may balbas at tutol sa pag-aalay ng tao tulad ni Cortez. Gayunpaman, ang pinaka-nakakabahalang pagkakatugma ay ang taong 1519 na sinasabing babalik si Quetzalcoatl para magdala ng kapayapaan sa Imperyong Aztec. Ang parehong taon na dumating si Cortez. Mahigit kalahating taon na natili ang mga Kastila sa Tenochtitlan bilang panauhin ng mga Aztec. Pero lalong tumitindi ang tensyon sa kanila, lalo na dahil kinundena ng Kastila ang ilang panrelihiyon at panlipunang gawain ng mga Aztec. Uminit ang sitwasyon noong unang tag-init ng 1520 nang mabalitaan ni Cortez na inatake ang ilan sa kanyang sundalo sa baybayin. Posible mga Aztec ang gumawa nito. Ang mga pangyayaring ito ay natapos sa gabi ng Hunyo 30, 1520 na nakilala bilang La Noche Triste o ang malungkot na gabi. Ayon sa ilang mga kwento, ang mga Aztec na nagsawa na sa pagpapalubag loob ni Montezuma sa mga Kastila, inatake at binato hanggang mamatay ang emperador. Gayunpaman, posible rin na si Cortez ang pumatay sa emperador. Ano man ang tunay na nangyari, naging masama na ang atmosfera sa Tenochtitlan. Inatake ng mga Aztec ang mga Kastila at sa buong magdamag, napilitang lumaban palabas ng lungsod ang mga Kastila. Nawalan sila ng marami sa kanilang mga tauhan at tagasunod habang tumatakas. Muli, maaring naging susi sila Malinche sa mga pangyayaring ito dahil naiparating niya kay Cortez na naghahanda ang mga Aztec sa lakayin ang mga Kastila. Pagkatapos ng mga pangyayari sa La Noche Triste, tuluyan ang nilabanan ng mga Kastila ang mga Aztec. Si Cortez at ang kanyang mga tagasunod ay ilang buwang nagtipon ng mga kaalyadong nawatol sa gitnang Amerika bago bumalik sa Tenochtitlan sa sumunod na taon. Pagbalik nila, bumalik sila sa isang lungsod ng Aztec na labis na pinahina ng isang pandemya ng bulutong na pinakawalan ng mga Kastila sa lungsod. Walang panlaban ang mga Aztec sa sakit na ito mula Europa, kaya halos naubos ang populasyon ng lungsod. Dahil dito, noong tag-init ng taong 1521, nasakop ni na Cortez at ng mga kakampi niyang katutubo ang lungsod na nagwakas sa Imperyong Aztec. Sa mga sumunod na taon, pinalawak ng Imperyong Kastila ang kontrol nito sa buong gitnang Amerika. Sila Malinche ay naging mahalagang bahagi ng pananakop sa sarili niyang mga tao. Minsan sinabi ni Cortez na pagkatapos ng Diyos, walang sinumang mas naging mahalaga sa tagumpay niyang masakop ang Mexico kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Nang matapos ang pananakop sa mga Aztec, nagpatuloy siyang manirahan kasama si Cortez sa loob ng ilang panahon. Noong 1522, isinilang niya ang isang anak na lalaki na pinangalan ng Martin. Dahil dito, nakilala siya bilang ina ng lahing mestizo. Ang mga mestizo ay ang mga taong may halong lahi na lumitaw sa Latin America sa mga sumunod na dekada dahil sa pag-aasawa ng mga katutubo at mga Kastila. Gayunpaman, hindi pinakasala nila Malinche si Cortez. May asawa na siya at nang dumating ang kanyang asawa sa Mexico noong 1522, nagpasya siyang paalisin sila Malinche sa kanyang tahanan. Alinsunod dito, noong taon na yon, nag-asawa siya kay Juan Jaramillo, isa sa mga kapitan ni Cortez. Ginawang malayang maharlikang babae ng Espanya sila Malinche ng pagsasamang ito. Pagkatapos, nagkaanak sila ni Jaramillo, isang anak na babae noong taong 1526. Ang kanyang mga anak ay naging bahagi ng maharlikang lipunan ng Mexico at Espanya. Ngunit hindi niya ito naabutan. Noong taong 1529, La Malinche, tulad ng maraming ibang katutubo sa gitnang Amerika, naging biktima ng bulutong. Maaring siya ay mga 29 na taong gulang noon. Malaking usapin kung paano dapat alalahanin sila Malinche. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng pagtataksil. Sa gitnang Amerika at lalo na sa Mexico,
Ang malingkista ay tawag sa hindi tapat na kababayan. Pagkatapos ng lahat, isang babae ang tumulong sa mga Kastila sakupin at wasakin ang sibilisasyon ng sarili niyang bayan. At gayunpaman, marahil, hindi siya dapat sisihin sa mga pangyayaring kinasangkutan niya, kundi isa siyang biktima ng mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat, unang nasangkot siya sa mga Kastila dahil inalipin siya noong siya ay bata pa. Ang papel niya bilang tagasalin ay hindi niya talaga pinlano. Malamang napilitan lang siyang gawin ito nang malaman ni Cortes at mga kasama na magagamit siya sa pakikipag-usap sa mga nagsasalita ng Nahuatl. Sa anumang kaso, kahit pa naging kusang loob siyang kakampi ni Cortes at ng kanyang mga Kastilang mananakop, marahil hindi natin siya dapat husgahan ng napakahigpit dahil dito. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya ay para tumulong sa isang tao laban sa lipon ng unang nagpaalipin sa kanya. Hindi natin sigurado kung ano talaga iniisip niya tungkol sa kalagayan niya. Pero hindi maikakaila na si La Malinche ay isang mahalagang tao sa pagbagsak ng Imperyong Aztec at sa pagbabago ng gitnang Amerika noong ika-18 na siglo. Sa loob ng 2 dekada mula 1788 hanggang 1808, si Maria Luisa ng Palma ay naging reyna konsorte ng Espanya. Gayunpaman, kumalat sa kanyang buhay ang maraming madidilim na paratang mula pagtataksil hanggang paglalason ng mga kaaway. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin kung may katotohanan ang alinman sa mga chismis na ito. Pero sa anumang kaso, siya ay sobrang hindi popular sa kanyang bansa. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang buhay. Si Maria Luisa ng Palma ay ipinanganak noong Disyembre 1750 sa lungsod ng Palma, Hilagang Italya. Noong panahong iyon, ang Italia noon ay hati-hating maliliit na estado at noong 1748, iginawad ang Dukado ng Palma sa maharlikang bahay ng Bourbon. Ito ay dahil sa kasunduan ng Aix-la-Chapelle na nagtapos sa digmaan ng pagkakasunod-sunod sa Austria. Iba't ibang sangay ng Bourbon ang namuno sa Pransya at Espanya at napagpasyahan na ang ama ni Maria Luisa, si Felipe, ikalawang anak na lalaki ni Haring Felipe Ikalima ng Espanya, ay makakakuha ng dukado. Kaya, ipinanganak si Maria sa isang lungsod sa Italia 2 taon matapos dumating doon ng kanyang ama bilang Duke ng Palma. Ina ni Maria Luisa, si Luis Elizabeth. Ang panganay na anak na babae ni Haring Louis XV ng Pransya. Malapit siyang kamag-anak ni Philip na kanyang pinakasalan noong 1739. Itinuloy ang tradisyon ng pagpapakasal na magpinsan sa mga maharlikang pamilya sa Europa. Nagkaroon ng 3 anak sila ni Philip na umabot sa pagtanda. Si Isabella ay pinanganak noong 1741. Hindi nagtagal matapos silang ikasal. 10 taon ang lumipas noong Enero 1751, isang batang lalaki na si Ferdinand ang ipinanganak. Ilang linggo lang ang lumipas, nagbuntis si Luis Elizabeth kaya ipinanganak si Maria Luisa makalipas ang 11 buwan. Nanirahan ang 3 bata at kanilang magulang sa dukal na palasyo ng Color Colonna sa Palma. Isang magarang gusali na ilang dekada nang mas maaga ay nirenova at pinalawak mula sa isang kahanga-hangang gusaling medieval upang maging isang palasyong ika-18 siglo. Si Maria Luisa at ang kanyang 2 kapatid ay sinasabing tinuruan ni Etienne Bonnard de Condillac, kilalang iskolar ng panahon ng paliwanag sa Pransya, ngunit walang ebidensyang nagpapatunay nito. Si Condillac ay kilalang dumating sa Palma noong 1768 at noong panahong iyon, umalis na si Maria Luisa sa Italia noon. Bago iyon, nakaranas ng trahedya ang pamilya nang pumanaw ang ina ni Maria Luisa noong 1750 at 50 sinundan ng kanyang kapatid na si Isabella noong 1763. Pareho silang namatay sa bulutong. Ang pinakanakamamatay na sakit sa Europa noong unang makabagong panahon. Noong namatay ang ina ni Maria Luisa noong 1750, pinag-isipan ng mabuti kung sino ang mapapang-asawa niya at si Prinsipe Luis, Duke ng Burgundy sa Pransya, ay itinuturing na posibleng mapang-asawa. Gayunpaman, namatay siya sa tuberculosis noong 1761 noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Pagkatapos, ang pagpapakasal niya kay Prinsipe Charles, anak at tagapagmana ni Haring Carlos ang ika-3 ng Espanya, ay iminungkahi. Sumunod ang mga negosasyon at noong ika-4 ng Setyembre 1765, ang kasal ay pinagtibay sa La Granja Palace malapit sa Segovia, Hilaga ng Madrid. Si Maria Luisa ay 13 taong gulang lamang habang si Carlos ay 16 at ang dalawa ay magpinsang buo. Ang kasal ay naging mahirap para kay Maria Luisa sa mga unang taon nito.
Ang ina ni Charles, si Maria Amelia, namatay ilang taon nang nakalipas, kaya si Charles ang tagapagmana ng trono at si Maria Luisa ang unang ginang ng korte ng Espanya. Ilang mga kamag-anak niya ang hindi nagustuhan siya. Karamihan ay iniisip nilang dominante siya sa asawa niya, isang batang lalaking madaling maimpluwensyahan at hindi naging matibay na tagapagmana o pinuno. Ang kasal ni Maria Luisa ay hindi nagbunga ng mga anak sa loob ng ilang taon at nang magkaroon man sila, ito ay natabunan ng mga pagkalaglag at pagkamatay ng ilan sa mga anak nila ni Charles. Hindi ito isang pambihirang pangyayari. Mataas ang bilang ng namatay na sanggol at bata noon sa maagang makabagong panahon, na umabot sa 30 hanggang 35% ng mga bata ang namamatay bago nila marating ang kanilang ika-10 taon. Bukod pa rito, mas matindi ang pagkamatay ng sanggol at bata sa ilang maharlikang pamilya sa Europa, bunga ng pag-aasawahan ng magkakamag-anak na maharlikang angkan. Si Reyna Anne ng Britanya halimbawa ay nabuntis ng 14 na beses noong huling bahagi ng ika-17 siglo at nawala ang lahat ng kanyang mga anak dahil sa pagkalaglag o pagkamatay nung sila'y sanggol o bata pa lamang. Mas maswerte si Maria Luisa kay Anne. Pinaniniwala ang nakaranas siya ng 24 na pagbubuntis. 10 rito ang nauwi sa pagkalaglag. Ngunit 14 ang umabot sa kabuanan. Sa 14 na anak na kanyang isinilang, 7 lang ang umabot sa pagtanda. 7 pa ang namatay noong sanggol o bata pa sila. At dahil dito, nagsimulang kumalat ang tismis sa hukuman ng Espanya na isinumpa si Maria Luisa. Ang panganay nila ni Carlos, isang batang lalaki na pinangalan ng Carlos Clemente, ipinanganak noong Setyembre 1771. Namatay noong siya ay 2 taon at kalahati pa lamang noong Marso 1774. Ang anak na si Maria Luisa na ipinangalan sa ina ay namatay sa edad na 4 at kalahating taon noong tag-init ng 1782. Kambal na sina Charles at Philip o Carlos at Felipe. Gamit ang Hispanic na anyo ng pangalan nila, ipinanganak noong Setyembre ng 1783 pero sila ay sakitin mula pagkasilang at pareho silang namatay sa loob ng 3 at kalahating linggo ng isa't isa noong 1784. Ang 7 anak na umabot sa kanilang pagtanda ay sina Carlota, ipinanganak noong 1775, Maria Amelia, ipinanganak noong 1779, Maria Luisa, ipinanganak noong 1782, Ferdinand, ipinanganak noong 1784, Carlos, ipinanganak noong 1788, Maria Isabel, ipinanganak noong 1789, at Francisco, ipinanganak noong 1774. Ilan sa kanila ay naging mga hari at reyna ng iba't ibang estado sa Europa. Kapansin-pansin, pinaniniwala ang nakunan pa si Maria Luisa noong 1779. Sa panahong iyon siya ay nasa huling bahagi na ng kanyang 40 taon at inaasahan na sana na siya ay post-menopause na. Noong panahon na yon, malaki ang naging epekto sa kanya ng mahirap niyang kasaysayan ng panganganak. Bagamat kilala siya bilang isang kaakit-akit na babae noong dekada 1770 nang siya ay nasa kanyang mga 20 pa lamang, pagsapit ng dekada 1780. Si Maria Luisa ay magang tumanda. Napansin ng marami na nanilaw ang kanyang balat pagsapit ng kanyang mga 30. Marahil dulot ito ng kanyang paulit-ulit na pagbubuntis at madalas na pagkalaglag. Si Haring Carlos, ang ikatlong biyenan ni Maria Luisa, namatay noong taglamig ng 1788. Naging hari ang kanyang asawa bilang si Haring Carlos ang ika-4. Siya ang mamumuno sa susunod na 20 taon. Si Maria Luisa ay naging reyna consort din noon. Agad na natukoy na siya ay maimpluwensyang puwersa sa likod ng trono. Ang kanyang asawa ay hindi matatag na pinuno at napapanghibabawan siya ng kanyang asawa. Halimbawa, dumalo siya sa unang pagpupulong kasama ang mga nakatatas na tagapayo ng estado noong 1788. Ipinakita niyang gusto niyang gumanap ng papel sa pamahalaan, isang bagay na nagpatuloy sa buong panahon ng kanyang pamumuno. Si Charles ay payag na dito, dahil ang kanyang hilig ay nakatuon sa pangangaso at iba pang libangan ng mga aristokrata. Sa panig naman niya, mas malaki ang papel ni Maria Luisa sa pamahalaan, lalo na sa edukasyon at kultura ng Espanya. Gayun din, siya ang pangunahing taga-suporta ni Francisco Goya, na itinalagang opisyal na pintor ng korte noong dekada 1770. Sa panahong nasa korte si Maria Luisa, merong walang katapusang mga paratang na ibinubulong ng palihim na siya ay paulit-ulit na nagtaksil at nagkaroon ng maraming iba't ibang kalaguyo. Isang particular na chismis ang nagsasabi siya ay may relasyon kay Manuel de Godoy,
Isang binataan noong dekada 17 Siyamnapu na naging punong ministro ng Espanya bilang kalihim ng Estado. Ang kanyang kabataan, mabilis na pag-angat sa kapangyarihan at pagkakaroon ng kabor mula sa reyna kasama ng kanyang malapit na ugnayan sa kanya. Nagbunsod ng matinding hinala na silang dalawa ay may matagal ng ugnayang romantiko. Bukod pa rito, umasa si Maria Luisa kay Godoy para sa emosyonal na suporta sa magugulong panahon, tulad noong mawalan siya ng mga anak at madepress dahil sa menopause. Si Godoy ay napabalitang siya rin ang tunay na ama ng ilan sa kanyang mga anak. At isinulat ng kumpesor ng reyna sa kanyang huli habilin na wala ni isa sa kanyang mga anak na lalaki at babae ay anak ng lehitimong kasal. Bagaman iniisip ng maraming historiador na malamang na totoo ang relasyong ito, sa totoo, kaunti lang ang ebidensyang nagpapatunay nito. Mukhang laganap ang mga akusasyong ito dahil sa selos ng mga karibal ni Godoy sa kapangyarihan at dahil lumalampas ang reyna sa mga limitasyong ipinapataw sa mga babae sa isang mundong pinamunuan ng mga lalaki. Umabot din ang malisusong tsismis sa mga relasyon ni Maria Luisa sa ilang matataas na babaeng aristokrata sa korte ng Espanya. Halimbawa, pinaghinalaan na nila Sonia si Maria Cayetana de Silva, ika-13 duksa ng Alba. Nagpakasal ang Dukesa ng Alba sa Marques ng Villafuerte. Ang pagsasanib ng dalawang kilalang linya ng Kastilang Maharlika ay nagtaas ng kanilang katayuan sa Maharlikang Korte ng Espanya, pangalawa lamang sa pamilyang Maharlika at sa angkan ng Osuna. Dahil dito, si Maria Luisa ay itinuring na karibal ng parehong Dukesa ng Alba at ng Osuna. Kaya, nang biglang namatay ang Dukesa ng Alba nung tag-init ng 1802 sa edad na 40 taon lamang, itinuring na kahina-hinala ang kanyang pagpanaw at kumalat ang mga paratang na reyna ang nag-utos ng paglasong sa kanyang karibal. Walang basehan ang mga paratang na ito at halos lahat ng historiador ay sang-ayon na namatay si Alba dahil sa tuberculosis na pinalala ng lagnat. Gayunpaman, hindi lang ang duksa ng Alba ang babaeng di umano'y nilason ni Maria Luisa. Noong 1802, pinakasalan ni Prinsipe Ferdinand si Maria Antonia ng Napoles sa Sicilia. Ayaw ni Maria Luisa sa asawa ng anak niya. Minsan sumulat kay Manuel Godoy, "Ano ang gagawin natin sa demonyong ahas na manugang kong babae at sa duwag na askal na anak kong lalaki?" Ang alitan sa pagitan nilang dalawa at ang katotohanan siya ay 21 pa lamang ang naging dahilan ng mga paratang na siya ay nilason, ngunit walang ebidensya na sumusuporta dito at si Maria Antonia ay namatay talaga dahil sa tuberculosis. Pagsapit ng 1800, ang mga nasa sentro ng kapangyarihan sa Espanya ay mas inuna ang mas malalaking suliranin kaysa sa mga hinihinalang pagtataksil ng reyna konsorte o sa gawang-gawang kwento tungkol sa posibleng pagkalason. Isang mas totoo at konkretong banta ang lumitaw sa kanlurang Europa. Noong 1789, nagsimula na ang Rebolusyong Pranses na humantong noong unang bahagi ng 1790 sa pagpapatalsik at pagbitay kay Haring Luis, 16 ng Pransya, pinsan ni Maria Luisa. Sa mga digmaang revolusyonaryo ng Pransya na sumunod, sumali agad si Haring Carlos at ang kanyang pamahalaan sa koalisyon laban sa Pransya, kasama ang Britanya at Austria laban sa Pranses. Pero nang magsimulang mangibabaw ang mga Pranses laban sa kanilang mga kaaway noong 1774, sina Charros, Maria, Luisa, Godoy at iba pang namumuno sa Madrid nakakagulat, nagbago ng direksyon. Nakipag-alyansa sa bagong Republikang Pranses. Isa ito kung saan naging pangunahing kaalyado ng Pransya ang Espanya sa Europa. Hindi naging pantay ang alyansang Pranses-Espanyol. Ang Espanya ay isa ng pangalawang antas na kapangyarihan sa Europa pagsapit ng huling bahagi ng ika-18 siglo. Namamayani ang Pransya bilang pangunahing kapangyarihan sa kontinente sa ilalim ng Republika. Mas tumindi pa ito sa pamumuno ni Napoleon Bonaparte bilang emperador ng mga Pranses mula noong 1804 pataas. Noong 1807, Maria, Luisa, Charles at Godoy sinamantala ang pagpapalawak ng Pransya sa pagsang-ayon sa kasunduan ng Fontainebleau na magbibigay daan sa Espanya na sakupin at aneksayin ang Portugal, isang bansang malapit na kaalyado ng pangunahing kaaway ng Pransya, Britanya. Ang sumunod ay isang panahon ng matinding panghihimasok ng mga Pranses sa mga usaping Espanyol na uwi sa pagpapatalsik kay Charles at sa panandaliang pag-akyat sa trono bilang hari ang panganay na anak ni na Charles at Maria Luisa na si Ferdinand, isang tao na lalong tumutol sa kanyang mahina ang loob na ama sa paglipas ng mga taon.
Humingi ng tulong kina Napoleon sina Maria Luisa at Charles tungkol sa kasunduan. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang tuluyang alisin ni Napoleon ang pamilyang Maharlika ng Espanya. Noong tag-init ng 1808, ginawa niyang hari ng Espanya ang kapatid niyang si Joseph Bonaparte. Dahil dito, tapos na ang panahon ni Maria Luisa sa kapangyarihan sa Madrid. Ngunit naging sakuna para kay Napoleon ang bagong ayos. Dahil sumiklab ang matagalang digmaang gerilya sa Espanya, isa itong digmaan na lumamon ng napakaraming yamang Pranses noong huling mga taong 1800 at unang mga taong 1010 na tinawag itong Spanish Ulcer. Dahil sa pagbibitiw ni Charles at pagtanggal kay Ferdinand para kay Joseph. Noong 1808, umalis sina Maria Luisa, ang asawa niya at si Godoy sa Espanya at ginugol ang karamihan ng huling bahagi ng 1800 at unang bahagi ng mga huling taong 1800 at mga unang taong 1010 parang mga bilanggo sa Pransya. Maginhawa ang buhay nila sa Aix-en-Provence at Marseille. Ngunit sila ay nasa ilalim ng isang uri ng pampulitikang detensyon upang maiwasan silang maging pinagmumula ng kaguluhang pampulitika kung sakaling bumalik sila sa Espanya. Noong 1812, pinayagan ang dating hari, reyna at mga tagasunod nilang lumipat sa Italia. Doon sila nanirahan sa Roma ng ilang panahon sa ilalim ng pagkupkop ng Papa. Mabilis nagbago ang mga pangyayari habang bumabagsak ang imperyo ni Napoleon noong kalagitnaan ng dekada 1810. Matapos ang mapaminsalang pananakop militar sa Rusya, bumalik si Ferdinand sa Espanya at ilangkin muli ang trono. Ipinagbawal niya sa magulang niya ang pagbabalik sa Madrid. Kaya si Maria Luisa at ang asawa niya ay namuhay ng mga nalalabing taon sa Roma. Hindi naman naging masama ang pagre-retiro. Ginugol ito bilang malapit na pinagkakatiwalaan ng kapapahan habang nag-iipon ng mahalagang koleksyon ng sining. Pumanaw siya sa walang hanggang lungsod noong 2 ng Enero, 1819 sa edad na 67. Namatay si Charles makalipas ang 2 linggo at kalahati. Si Godoy, samantala, ay mabubuhay pa ng higit 3 dekada. Itinalaga siya ni Maria Luisa bilang isa sa mga pangunahing benepisyaryo sa kanyang testamento. Agad siyang pinakiusapan ni Charles na umalis sa kanilang korteng nasa pagpapatapon matapos mamatay si Maria Luisa. Marahil, totoo nga ang mga chismis. Maaring hindi natin yun malaman ng tiyak. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng compilation video na ito tungkol sa mga makasaysayang kababaihan. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinion tungkol sa kanilang mga buhay sa comment sa ibaba. At kung may mga suhestiyong kayo, sabihin din ninyo sa comment sa ibaba. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood agad ang mga video ko kapag nag-upload ako. Hanggang dito na lang, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Life. Salamat!